Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, expose na. Wala nang taka si Raffy Tulfo, Kumar, Lisa matinding pasabog, Senado maharlika. Yan mga kababayan ang ating alamin, no? Binasa ko lang po yung title mula po kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo kay Pinas News Insider. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ng PDEA League, Senator Raffy Tulfo tila nabulabog ni Maharlika matapos isiniwalat nito sa publiko ang kaugnayan ni James Comar sa mga senador. At China, tila nagbabala na sa Pilipinas, malaking puwersa ng China ship ipinadala sa may Scarborough Shoal. Ito'y ayon sa US Maritime expert. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa isang pahayag, iniulat ng isang US Maritime expert ang di umano'y pagpapadala ng China ng malaking puwersa ng mga barko nito sa bahagi ng Scarborough Shoal. Babala ng expert, maaring bahagi daw ito ng plano ng China para harangin di umano ang ikinakasang Philippine Civilian Mission sa West Philippine Sea. Kaugnay naman nito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilang mag-react sa nangyayaring tensyon ngayon sa pagitan ng Pilipinas at China sa usapin ng Ayungin Shoal at West Philippine Sea. At nag-ugat ito matapos kasing mabuking di umano ang new model o agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng China. At ito daw ay totoo dahil ang China may audio recording di umano o dokumento na ebidensya na magpapatunay na mayroon talagang naganap na agreement sa pagitan ng Administrasyong Marcos at ng China. Ngunit ayon sa AFP Chief of Staff General na si Romeo Bronner Jr., deepfake lamang ang audio recording ng China. So yan mga kababayan, peke na naman. Yan baka sa AI na naman ito mga karabin natin AI na naman po itong usapan ng Pilipinas at China. No? Bakit kasi ayaw pang aminin na meron talaga silang pag-uusap? Wala namang masama doon, 'di ba mga kababayan? At least alam po ng nating lahat, 'di ba? Na may ginagawa po ang ating gobyerno, no? Na lutasin yung sigalot diyan sa West Philippine Sea through communication, hindi po through gera agad, di ba? Ano naman po ang masama kung lumabas na nakikipag-usap nga kayo dito sa China? Di ba maganda nga pong move yun? Magandang action yun kasi nakikita ng taong bayan na may ginagawa kayo na hindi hahantong sa gera, di ba? Oh, wag niyo nang i-deny kasi hindi naman yan masama eh. China sa West Philippine Sea na tila taliwas naman sa naging pahayag ng Secretary of National Defense na si Gibo Teodoro, na ayon dito sa isang pahayag, ang lumabas na audio recording ng China ay isa di umanong wiretapping, na ibig sabihin totoo talaga ang audio recording ng China at hindi deepfake na nauna nang sinabi ni General Romeo Bronner Jr. na tila magpapalala sa patuloy na tumitinding tensyon sa Ayungin Shoal at West Philippine Sea. At heto, tila nagbabala na ang China sa Pilipinas. Ayon pa sa balita ng The Manila Times, Manila, Philippines, China's Ministry of Foreign Affairs warned the Philippine government against expelling its diplomats in Manila, saying that any hasty action could potentially harm the Philippines amid tensions over territorial disputes in the West Philippine Sea. Unquote. Binalaan na ng ministry ng China ang gobyerno ng
ng Pilipinas laban sa pagpapatalsik sa mga diplomat nito sa Maynila. Kaya sinabi nito na anumang madali ang aksyon ay maaring potensyal na makapinsala sa Pilipinas sa gitna ng mga tensyon sa mga alitan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ay pag-uutos di umano ni Defense Secretary Gilbert Chodoro sa National Security Advisor na si Eduardo Anyo ng Department of Foreign Affairs na paalisin ng Chinese diplomat na iligal na nagtala ng tawag sa telepono sa hepe ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines. At ang aksyon na ito, kung mapapatunayan, ay maaring magkaroon ng matinding diplomatiko at legal na implikasyon. Paman, Eto nga mga karibi natin, no? For example, for instance, mga karibi natin, totoo nga, no? At kakasuhan ng wiretapping itong si China, mga kababayan. Sa palagay niyo po ba takot ang China na kasuhan sila? Hindi ka natatakot na makipaggera, kaso pa kaya? Mag-isip naman kayo, mga kababayan. No? Ngayon, mas lumalala pa tuloy yung sitwasyon dyan dahil sa pagdidinay nyo ng pag-uusap ninyo, di ba? Walang kwentang kaso yan, mga karibi natin. Maniwala po kayo. Hindi nga natatakot makipaggera, kaso pa kaya. Sa palagay nyo, mga kababayan, kayo, mag-isip po kayo kung talagang sa palagay nyo natatakot yung China na kasuhan ni Secretary Gibo ng wiretapping, mga karibi natin. I think hindi po sila natatakot kasi hindi nga po sila natatakot makipaggera sa West Philippine Sea. Yan pa kayang kaso, no? Binigyang diin ng Ministry ng China na dapat iwasan ng Pilipinas ang paggawa ng reckless move na maaaring mag-backfire lamang sa Pilipinas. Unquote. Samantala, matapos ang tila pananahimik sa isyu ng PDEA leak, Senator Rapi Tulfo tila nabulabog ni Maharlika matapos isiniwalat nito sa publiko ang kaugnayan ni James Comar sa mga senador. Yari na. Kasi may nag-send sa akin ng ng breaking news na naman na hindi daw So yan mga kababayan, kitang-kita nyo po, no, magkasama po si Comar at si Senator Rapi Tulfo. No, ano kaya ang ibig sabihin? Well, anyway, lahat naman po nagpapapicture sa mga politiko, di ba? Like artista, di ba? Nagpapapicture po yan. Basta wag lang i-deny na hindi po sila magkakilala. Di ba? Do you think, mga kababayan, for example, ngayon lang natin to nakita picture na ito. Do you think hindi po ba sila magkakilala sa mga meeting yan? Di ba? Ganyan ka-close, di ba? Magpapa-picture. darating itong si Mekos or James Comar bukas dyan sa Senate hearing patungkol dito sa PDEA leaks. Kasi ito daw po yung utos ni Marcos Jr. at ng kasabwat na si Lisa Tanas. Okay? Itong informasyon na ito, actually galing po ito sa Senado mismo. Alright? Galing sa Senado na pinapa-broadcast sa akin. Okay? Kaya daw hindi pa patawag si James Comar kasi maraming senador na madadamay. Ganito ba, bayan? Kaya hindi ako nakapagluto. Ba sabi ko kanina magluluto ako after natin mag-vlog. Ayan mga kababayan. Ang lumalabas po dito, eto, opinion ko lang ito ha. Eto, mas mahalaga pa sa kanila, no? Na pagsilbihan itong si Comar. Kaysa po sa taong bayan na humihingi po ng katotohanan, di ba? Kung gayon, kung natatakot silang umattend itong si Comar, ang tanong, bakit sila natatakot? Bakit nila pinoprotektahan itong taong ito? Ano ba talaga ang ano nito? Sino ba talaga ito? Na may pautang ba ito? Sa kanila? Di ba? Okay, pinagpapalit po nila ang sambayan ng Pilipino dito sa hinayutak na Comar na ito. Dahil Father's Day, seriously, nakaredy na, nakatuna lahat ang mga lulutuin ko. Pero dahil sa impormasyon na ito na kailangang malaman ninyo, hindi pa aatinin o ipapadaluhin si James Comar, maraming madadamay na mga senador, alright? At mga kongresista. Bakit? Nasabi ko na sa inyo, itong certain James Comar na nakalagay din ito kasama doon sa UN
case na isinampan ng distressed mother na kasabwat ni Lisa Araneta sa extraction o pagkidnap doon sa distressed mother. Asaan, religious group, military, PNP, lahat ng kawani ng gobyerno, nasaan ang hustisya, nasaan ang fair justice sa gobyerno sa bansang Pilipinas? Kung ito ay hindi dadalo bukas dahil dalawang impormanting very reliable sa Senado at sa loob ng Malacanang ang nag-inform sa inyo, sa atin, right, na hindi pa dadaluhin, inatasan ni Marcos Jr. Sila ni Lisa, itong si Kumar, na wag umattend dahil may raming madadamay na senador. Okay. Mga kababayan, sino ba itong James Kumar na ito? Di ba? Napag-usapan namin ito ni Sas. Bago ko basahin or ikwento sa inyo yung nagmensahe sa akin na kailangan malaman ng taong bayan. Actually, may mga nagbablog na tungkol dito sa mga article na nabasa ninyo na siya ay may mga extortion, bribery, and everything. Pupunta tayo dyan mamaya. Pero I think itong information na isiwalat natin sa inyo ay exclusive. Baka wala pang nakapag-vlog. Okay? Shout out kay Jojo TV. Yun, may nag-comment sa akin. Jojo? Tama ba? Majinder Kumar. Yeah. Paki-comment si Jojo TV, yung nag-vlogger din. Okay, nag-vlog na daw dito. Ngayon, sabi ko nga, ito si Kumar na nakapag-picture ako dito, pinakita ko sa inyo yun no, nakaraang vlog natin, di ba? At nung nagpagkwentuhan, Jojo Connect TV pala. Jojo Connect TV, thank you palangga. Okay? Kalaban ba kakampi natin yan, di ba? Baka may kalaban. Hi, Jojo. Okay. So, yeah, ito yung papel si Attorney Glenn Chong. Ngayon, Jojo D. Guzman. Thank you palangga. Jojo, thank you. Okay? Okay? I think smart yan. Like you. Ngayon, babalikan ko ulit ang kwento ko. Umuwi ako sa Pilipinas, brief lang to, para may background kayo. Umuwi ako sa Pilipinas dahil sa Jutang Ginamis na kuting, nung inauguration, na-meet ko yung taong ito, may nag-introduce sa akin, pero I don't know him kung sino siya. Nakasama kami sa round table, hindi kami magkatabi, pero na-meet ko siya. Hindi ko siya kilala kung ano mga aktibidades niya. Doon yun, na-picture ako. That was July 2022. Okay? Then, bumalik na ako ng Jamaica, tuloy ang buhay. 22 to the next August ay nag-criticize na ako kay Kuting, Then fast forward, February of 2023, okay, pumunta ako ng Japan at nagpag-usapan namin ni Sas na ako'y habang nagda-live selling, may nagpap-up na mga message na ako ay daw ay bibigyan ng kalahating milyon nitong Mekos-Mekos na ito through that Bowie. Okay? David Bowie. Okay? So alam nyo na yan, napanood nyo kami ni Sas, marami nanood doon. Okay, now, mga kababayan, sino ba itong si Kumar based dito sa information na nakarating sa atin? Okay? Yung information ni Jojo Connect na na-available doon sa pangalan nito na parang blog online, mga kababayan, ay ano yun? Ito ba yun? Okay. Yung tungkol dito sa ano na to, ito may nag-email din sa akin so umpisahan natin kung ano ba ito. Okay? Ayan. Okay, kaya mana. Umpisa natin. Bear with me, mga palangga. Okay, so ito for sure, nakita nyo na to Itong dated, actually, sinend sa akin, dated October 2016, Indian Connection. Itatouch natin ng konti yan. So ito, nakita nyo na yan, di ba? Yan, yung ganyang article. Okay? Yung December 12, 2016, at nandiyan yung mukha ni, nandiyan yung mukha ni Kumar. O sige, umpisahan natin yan. Pero that was 2016. Idulo natin yan. Kasi magsimula tayo sa umpisa kung sino ba to si Kumar. Base sa information. It's not coming from me kasi hindi ko siya kalala. Allegedly, galing sa ating informante. Here we go. At ito po, mga kababayan, manglulumo kayo, magagalit kayo. Parang isinumpa ba ang Pilipinas dahil mismo ang mga taong gobyerno, NBI, PNP, ay kasabwat ng taong ito. Ito, mga kababayan. Ito pa lang, diskarte nito, okay, ayon sa ating informante, mga palangga. Okay? Yan. Alright. Sabi ng ating informante, okay, itong si Mekos-Mekos, mga kababayan, ay organized na sindikato at kasabwat ng NBI noong panahon pa nung John Hera na napatay din ng agent sa NBI. Okay, ginugel ko to, yung John Hera. Medyo, I don't know kung mahaba itong vlog natin.
Pero kailangan nyo, ginugil ko tong John Hera na to, kung talaga bang taga-NBI siya. Okay? Killed. Tingnan natin. Ayun. Okay? December, ayun. Okay. Yan to, iba pala to, in English to. Basta, anyway, Google nyo na lang pala. Basta, I'm just telling you, hindi naman natin kailangan basahin lahat yung article. Basta yung certain John Hera o Heras, ba? May nakakilala sa inyo? Ay tinegi din yun. Okay? Na ayon sa ating informante, ay mga grupo nito ng Lamecos-Mecos ang nagpategi. Pero, eto muna, yung from the step 1, step 2 ng kwento o ng ating puting ahas, mga kababayan. So, itong certain James Kumar na nagbigay ng what? Ng campaign donor kay Marcos Jr., alright? Actually, ito yun, may picture tayo. Ano natin? May nag-send sa ating picture, okay? Alam mo to, ayan siya. Di ba? Ayan, kasama ayan, si Mecos-Mecos, at saka ayan, si Kuting. So, campaign donor siya talaga. At not only kay Kuting, lahat daw ng politiko o lahat ng pwedeng pustahan itong certain Kumar na ito. Yan mga kababayan, baka naman matulad po ito, no? Si James Kumar doon sa mayor, no? Si Mayor Go na hindi kilala ng ating Pangulo. Pero may mga pictures po sila, no? Na magkasama sa kampanya. O yan, baka i-deny rin na kakilala. Ito, opinion lang po ito mga kababayan, no? Baka i-deny rin ng mga politiko, no? Na hindi nila kilala ito. Si James Kumar, no? Ang sasabihin lang nila sa mga pictures, mga kababayan, lahat naman po nagpapapicture, di ba? Lahat naman po pag may pagkakataon ay nagpapapicture, lalo na sa kampanya, nagpapapicture po ang iba't ibang tao, no? Pero ito, hindi po ito hindi po ordinaryong tao si James Kumar, di ba? So yan lang po mga kababayan ang opinion ko, baka i-deny lang naman nila. Baka lang naman, at opinion lang po yan, ha? Ito, Mecos-Mecos, ay talagang tinatrabaho niya para magkaroon siya ng koneksyon. So ito na po mga palangga, mga kababayan. So, ayan, organized syndicate ng NBI, ayon, okay? Allegedly, ito kasama yung si John Heras na namatay na agent. Alright, na humawak daw ito ng kaso ni Jessica Alfaro ng Visconde Massacre. Okay, so ito yung mga nakakasunod dito sa mga issue na ito, for sure. Familiar kayo dito, lalo yung mga nasa police. Okay? So, itong NBI agent na ito, mga palangga, ay kasabwat ni Kumar. Pero tsugi na siya eh. So, basta, yun lang. Kasabwat daw ito ni Kumar at mga talagang grupo ng sindikato. At ito daw si Kumar ay notorious na sindikato sa mga Bombay o yung mga Indian national na nasa Pilipinas na kinasasangkutan ang karnaping, kidnapping. Yan daw po ang gawain nitong Kumar na kasabwat ni Lisa na gustong magbayad o mag-areglo kay Jonathan Morales na nasangkot o na pumirma sa PIDEA Leaks document. Okay, tandaan niyo, itong kaibigan ni Lisa, kaibigan ni Marcos Jr., kaibigan ng mga politiko, ng kongresista, ng mga senador na mga magagaling, mga hinayupak na mga yawa, ang negosyo daw po nito na illegal ni Kumar ayon sa ating informante dito ay karnaping kidnapping. So yan mga kababayan, no? Yan na po yung marami pang background si si Ma'am Marilca about dito kay Kumar. Pero yung naiisip ko lang nung nagsasalita si Ma'am Marilca, no? Paano nakilala or paano, di ba? Kasi malaking tao ang kilala ni ni James Kumar, no? Yung mga connected niyang mga tao, yung mga connection niya is mga senators, no, mga politicians. So, ang tanong, bakit nakilala ni Picoy, no? Itong si James Kumar. Saan niya nakilala? Sabi niya sa internet. Kung sa internet, sana maraming nakakakilala dito kay James Kumar, di ba? Nakasama ng mga politiko. Pero bakit ganon? Bakit niya biglang naisip na si James Kumar? Diba? Sa bagay, nagsasaltik-saltikan na kasi si Picoy eh. Wala rin kwenta kung umattend dito sa hearing si James Kumar kasi hindi na sila magkakilala ni Picoy eh.
May saltik na po si Picoy mga kababayan. Kasi imagination niya lang yun eh. Kaya may saltik. Di ba? Useless din kung aatin dito. Kasi hindi rin naman naamin si Picoy, nakakilala niya ito ng personal, no? No? Ayun lang ang mahirap. Kahit umattend dito, kasi may nagsasaltik-saltikan na eh. So yun, mga kababayan, ano po ang inyong komento, no? Dito po sa video nito ay comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po sa video nito, alright? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Nasa description po ang full video link ng video nito. Panoorin nyo na lang po ng buo kay Pinas News Insider. Nasa description po mga kababayan. Pinas News Insider, maraming salamat po.